Kung dili tungod sa Ginoo wala ta diri. So siya lang angay himayaon mga kaigsunan. Angay himayaon, angay ituboy, angay alagaran. Because of the blood of Jesus, we are cleansed. He made us worthy to become part of this great work. Great work man niya. Kung wala ni niya sugdi mga igsoon, walay simbahan. Kay siya ang nagtukod sa church. Unya namili dayon siya og 12 ka apostles para ipadayon ang pagpakuyanap sa ebanghelyo nga iyang gigastuhan sa iyang kinabuhi mga kaigsunan. And that is the reason why we are here this morning. All right? So are you ready to listen to the message of God? Para na to. Okay, nagpadayon ta mga kaigsunan sa atong disobedience, ika-43 natong pagtuon sa disobedience. Andama inyong Bible please sa the book of Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 12. Arita diri magtuon sa pulong sa Ginoo kabahin sa disobedience. And before we proceed, magampo ta, let's all stand. Our gracious Heavenly Father, Lord, once again, we are so grateful for your mercy, for giving us a chance to be with you in your kingdom. Igabot sa panahon, Lord, nga it's either kami una mamatay or maabtan minimo samtang buhi pa, we will be with you in paradise. And we are so grateful for that promise. And we know it's true, it's real, it's what the Bible says, and we believe in everything, Lord, nga naa nasulat sa imong pulong. And I pray that you will bless our heart this morning. Prepare it, Lord, for your message. And also, please use me, empower me this morning, O God, to deliver your message according to your will. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is When Man Ignores His Duty. When man ignores his duty. Pasabot anang duty mga kaigsunan, ay kabsini. Kay kung nanabaho pa ka, unya sige kag absent, unsay may tabo. Sakiron ka. Di ba? Og di ka sakiron, putbolon. So, dili pwede nga dili nimo trabahuan ang imong trabaho. Kay kinahanglan magka-duty gyud sa imuhang job. So kaning atong pagkakristohanon, we are considered as servant of the Lord. So pasabot kay servant man tas Ginoo, kinahanglan mo duty gyud ta. Pero unsay mahitabo sa dihang mo ignore ta sa atong duty? So muna ato isgutan this morning mga kaigsunan, tulo kabutang atong tukion. Kanong kabuntagon, number 1, ignoring wise words. This is the reason why you ignore your duty because first and foremost, gi-ignore nimo ang mga wise nga mga pulong. Asa man na nato makita? In the Bible. Ang Bible, kaning ato gikuptan mga kaigsunan, particularly King James Version, no, kalimtin na lang ng original manuscript mga kaigsunan, kay tita kasabot ana. But praise the Lord, we have King James Version, the authorized version, and it is preserved, and it is inspired, and never to expire. Mao nay nakanindot sa atong kanang Biblia nga gigamit mga kaigsunan, naa diri ang instruction sa Ginoo, naa diri ang wise nga mga pulong mga kaigsunan. Og naghimo pagyud ang Ginoo og book nga makonsider gyud nato that book is the book of wisdom. Unsa man ang book sa Bible? Proverbs. Book of Proverbs. Gigamit sa Ginoo si kinsa? Si Solomon nga pilay asawa? 700. Pilay concubines? 300. Grabe ang Ginoo, no?
Nakausa ka libo ang iyahang gigamit, mga kaigsunan. So kung maingon ta, kung ang Ginoo pariha pa lang nato og attitude, judgmental ba? Laliman ka na ang gisuwat Proverbs ug Ecclesiastes. A very important part of the Bible. Ang pasabot na ng Ecclesiastes, the preacher. So si Solomon, mga igsoon, maoy nagwali ani nga nagsulat ani unya siya ang gi-consider diri nga preacher nga atong basahon unya ang pinakamaalamon nga tao sa tibuok kalibutan. Ug wala na labaw pa niya, mga kaigsunan, hantod karon. Solomon is the only one, Solomon, bisan pag manganak ka, tawgon nimog Solomon, wa nay wisdom, sama kang Solomon. Di ba? Kay lahi gyud si Solomon, mga kaigsunan. So, if you are going to ignore wise words, in other words, the Bible, at tanaw na to sa Ecclesiastes chapter 12, verses 9 to 12. 9 to 12. English Bible, verse 9. And moreover, because the preacher was wise, kinsa ning preacher ani? Solomon. He still taught the people knowledge. Yeah, he gave good heed and sought out and set in order many proverbs. So, kang Solomon ra ba ni gina-refer? No. Si Solomon atong ang iyang mga sinulat mabasa nato karon, mga kaigsunan. But God have chosen many preachers today. And every churches gibutangan niya, giassigna niya diha nga specific for the people of that church. Kita mo'y match. Kaya kung dili ta match, it's either kamoy ni surrender or ako'y ni surrender. Sa mga ups and down nato, mga kaigsunan, sa mga rough roads nga atong giagian, sa mga kagahi, sa mga ulo nga naa sa matag usa, naa gyapon ta. So may pasabot ana. Parison gyud ta, no? Parison gyud ta. Makaantos ra sa usag-usa. Pero dili nato tugutan, mga kaigsunan, nga magpadayon ta ana nga klase nga attitude. Because it is an individual responsibility nga kung makakita ta na ay gahi maning ulo na kuaning dapita. So, imo nang responsibilidad nga hinahinayo na nimo og usab. Using the wise word of God. Kay ang reason nganong gisuwat ni, ang reason nganong giwali ni, the preacher was wise. Asa man nagkuha ang mga pastor karon og mensahe? Kinsa may gahatag sa mensahe? Ang Ginoo. Dili ba na wise? Pero ang problema, kung ang mga naminaw, mga wise pod, di ba? Dili makasabot. Kay lahi man ang pagka-wise. Muni ang atong importante nga hinumduman. Needful kay nato ang mensahe nga kinahanglan matudlo gyud according sa Bible. He still taught the people knowledge. Importante nga ang mensahe mahimo gyud siyang knowledge sa usa ka tawo. Yeah, he gave good heed and sought out and set in order many proverbs. Verse 10. The preacher sought to find out acceptable words, and that which was written was upright, even words of truth. Muna kung mabantayan nimo, mga kaigsunan, ang mensahe sa mga pastor, naagyod, makita nimo sa Bible, gawas na lang, namagyo mga kanang mapersonal ba? No? Pero as much as possible, ang mga pastor, careful kayo. Nga ang mensahe, dili na mahimog personal, labi na mga conflict ingon ana, when you stand behind the pulpit, di yun na nimo gamiton ang opportunity to hurt somebody nga mura bag imong tuyuon ba nga kana siya ako jud ang igon kay giaway ko ani. Dili na mao ang Ginoo po'y kontra sa preacher ana.
Pero kung iwali lang yun ang pulong sa Ginoo, kitang tanan ng inanglan ani. Kay along the way sa mensahe mga igsoon, since gikan ni sa Ginoo, mahibong ta, managlahi tag dagan sa kinabuhi, managlahi tag pagunahuna, managlahi tag upbringing, pero when the message is given, the same message, different approach. Diha ka matinga. Unya, mingon ka nga ang pulong sa Ginoo dili inspired. Kung dili inspired mga kaigsunan, sama ra ni maminaw tag novel, maminaw ta og kanang mga telenovela diha, usara gyud masabtan nato. Kung unsay story mao ra gyud na. Wa kay lain makita nga angle, wa kay lain makita, basta ang story mao na. Di ba? Ang plot and setting makita nato ingon ana ra gyud. Wala pareha ra ta og kana bitong lesson learned. Pero ang Bible lahi. Maigo gyud ta tagsa-tagsa mga kaigsuonan. According to our need. And that is why we need to listen. And that is why we need to learn it. And that is why we need to accept the rebukes and the instruction from the Bible, because kita kinahanglan gyud ni nato tungod kay mga foolish gyud ta diha ta nagsugod. Aron matakdo ni atong kinabuhi diha sa kabubuton sa Ginoo. So, word of truth ang tawag aning Bible. In verse number 11, the words of the wise are as goads, and as nails fastened by the masters of assemblies, which are given from one shepherd. So, asa gikan ang mensahe? Kinsa man ang one shepherd? Jesus Christ, mga kaigsuonan. So, ayaw gyud og kanang iwaling-waling na imong dunggan, o sapungan imong dunggan, nga dili nimo paminawon ang pulong sa Ginoo, gihatag ni para nato gikan sa Dios. So, ang mensahe nagsilbi siya mga kaigsunan as gods. Unsa man ang gods? Mura na siya stick nga hait ba nga i-guide nimo sa hayop. Pwede nimo ituslok gamay para ma-feel niya nga agay sakit man di ay ni. Pwede nimo ibunal ana i-guide nimo ba? Mo na siya gods. So, ang pulong sa Ginoo, sama ana. Manusay, masakitan ka. Pero, it will guide you. Para sa kamatuuran, para sa insakto nga kinabuhi. Unya, dili lang kay gods, nails pa jud. Nga pag nalansang na ng usa ka kahoy, o unsa diha imo gilansang, maiswag pa ba na? Mo nang giingon, I shall not be moved. Nga naman, because of the word of God. Ang pulong sa Ginoo mao ni nakapafasten nato mga igsoon sa buluhaton sa Ginoo. So in other words, ang mga Kristiyanon on and off, come and go, na dili mga lagad, loose kayo. Wala na nalansang. So si pasabot nga wa nalansang, walay pulong sa Ginoo nga feeding. Because if you feed yourself with the word of God, puno ka sa pulong sa Ginoo, mao manay makapa-guide nimo sa pagbuhat sa buluhaton. Maunay mo palansang nimo nga bisan pa og awayon ka, bisan pa og kanang sawayon ka, bisan pa mga kaigsunan og i-persecute ka, nagpabilin ka. Ngano man, you are fastened. Kita mo nang balay nga gifasten sa yuta og wala. Oh. Naman ay parable diri. Nga gitukod sa balas, wala gifasten. Gitukod sa bato, gifasten. The same problem ni abot, baha, bagyo, kusog ang hangin. Unsay nahitabo sa balay nga wala gifasten? Ningkuyog sa bagyo. Pero ang katong gifasten sa bato mga igsoon, gisagubang ang bagyo eh. Ay korinyog lingla ha. Nahuman ang bagyo, nawa na tong iyang tapad nga balay nga wala gi-fasten diha sa yuta sa kanang bato na ara gipatong sa balas. No? Si Nehemiah, pila ka bagyo ang niabot. Bagyong Sanballat, bagyong Tubaya. Sa dihang nag-rebuild siya sa broken wall of Jerusalem, pirting hapak sa bagyo mga kaigsunan, wag siya nada. Nga naman, he was fastened in the rock which is God. Dapat kita pud malansang ta diha. Gisugo ta sa Ginoo nga mamunga ta, magdatag disciple sa simbahan. Dapat fastened ka diha. Dapat di gyud nimo hunungan
hantod nga makakita ka, tugyanan ka sa Ginoo, kay siya man gyapon ang mutugyan. Again, it is God's will that you will be here. And it is so God's will nga wa ka diri. Nga naman, because God may keep you or resist you. Wala, bisag usao panimog paduol sa Ginoo, kung giresist ka sa Ginoo because dili ka mutuman, i-ignore nimo ang iyang wise counsel, amo na nga dili gyud ka stay og dugay sa court sa Ginoo, mga kaigsunan. So sa may angay natong buhaton, fill your heart with the Word of God. Understand it and obey it. Di malansang ka. In verse number 12, unsay gingon sa Bible, and farther, by this, my son, be admonished. Of making many books, there is no end. And much study is a weariness of the flesh. Kapuyon ka. But if you are going to fasten yourself, meaning, gibasa nimo, gisabot nimo, gituman nimo, dila kay sige ra kag tuon. Tanawa na mga estudyante, gikapoy, tuon para grado ra. O admit mo mga student, kinsa niyo diri, gitun-an ninyo para mapanday inyong kinabuhi. O tanawa, unsay na sa inyong unahuna. Ngano nagtuon man ka para di mahagbong. Sakto o preteng saktuha? Wag yung estudyante bisag college mga igsoon na nagunan sila kurso. Gamay ra kay estudyante nga ang ilang motibo sa pagtuon, bahalag mahagbong ko basta makakaton. Wa estudyante nga nanay kay ang importante sa estudyante makapasar. Di ba no? Ang wala nila nasabti ba nga kung makasabot ka, makapasar jud ka. Pero lahi lang gigukod, kinahanglan makapasar ko, bahalag di ko kasabot. So, memoryahon para sa exam. Dili sabton. O makapasar, magyapo ka, nagmemoryahon nimo. Kaya di man nimo angay sabton tungkuan, ang imo ra matanaw, nabani sa akong textbook. Di ba? Mao na, naipangutan na diya, mulihis lang gamay sa imuhang gitunan, wa na kay tubag. Ngano man? Nabalira gamay pangutana, agoy di mo. Pero imo tong gitunan tanan. Ang problema, wa ka kasabot, gipangita nimo ang arrangement. Na may mga teacher nga usbo nilang question. Di ba? Kaya kung ako'y teacher sa eskwelahan, di dyo ko mo exam mga igsoon, kung unsay akong gisgutan diha, ako yung usbuna siya, usbuna ko, kung nakasabot ba dyan ka sa akong itudlo nimo. Kaya sa tinuod lang, anong nai-eskwelahan? Para makakaton ka. Pero ang nang-eskwela mo ay problema. Kaya ang ilang giapas, grado ra. Kaya nga no, mao ko na importante. Kaya matod pa sa uban, mao na pinakabalaan sa grado ko na. Sa grado na nakasalalay ang trabaho. Dili oy. Ang kinabuhi nakasalalay sa imong nakatunan. Nakasabot ha? Mausad sa simbahan. Unsay reason nga na i-church? Para makakaton ka sa panginabuhi. Para makakaton ka sa kabubuton sa Ginoo. Pero unsa may gibuhat sa mga Kristiyanon sa diyang ni ani sila? Hapit na lang, ang pastor mo itudluan. Pastor, usba na, pastor. Pastor, ayaw yung nana. Pastor, ayaw pag... Nganong butan man nimo ang pastor? Nga naa may gitudlo ang pulong sa Ginoo, iya man ni, o mao'y mensahe nga gihatag, ihatag sa pastor. Kung wa ka kauyon, ayaw usba. Ang imong kaugalingon, may imong usbon. Muna daghan kay mga membro, wag kausaban ang kinabuhi, tungod kay mao'y motibo sa ilang paganhi. Mura ni anhira sila, nga maura gihapon, pareha sa una, na igo lang mo simhot og simbahan, og wa na'y simbahan iniglakaw. Diba? Tarawan lang mga Katolik, mga Katoliko ba? Pangutan na, asa man nimo simbahan? Isag asa. Usay, ato kung simba dito sa kuan, usay, ato dito sa kuan, bisag asa, ato dito. Oh. Unya ang simbahan, body man na. Dapat na kay specific body.
O kamo asa inyong simbahan? Dili kita magkita usahay. Usahay makalimot ta mga kaigsunan that we are part of the body. Dapat kita kay part, giluwas man ta si Ginoo, and it is His will nga gi-add kaniya sa church. It is now our responsibility to be fastened in His body. No? Kaya ang Ginoo tudlo man siya, pero di ka mo basa makat-on baka. Mo na dingo na Ginoo study. Kinala mo study juga. Remember this, wise words are like nails that holds life together. Without the Word of God, ang imong kinabuhi, mga igsoon, murag gypsy. Sige lag biyahe. Di ba? Jeep, sige lag biyahe, jeep. Mura ka og kanang sagbot sa disyerto. Nga magsige lag ligid-ligid. Kanang mga gamot-gamot ba? Magsige ligid-ligid. Chaff. Kung asang hangin, tuwa dito. O tanawa, kung asa ang katong medyo naay opportunity, dala po diri. Way gamot. Ang nalimtan na to mga kaigsunan, kung naata diha sa patukuranan, everything that we need and everything that we want, everything for our life, good mga kaigsunan, naara diha. Everything that is good, naara diha. And the reason why we can get some bad things sa atong kinabuhi because ni separate ta sa kabubuton sa Ginoo. Mo na nakakuha sa tagbad sad. Ikaduha, resisting God's command. That is ignoring. Giresist nimo ang mando sa Ginoo. Sa karon, simbahan man ta. Unsa gani mando sa Ginoo? Go and preach the gospel to every creature. Gibuhat ba na sa mga Kristohanon karon? O himo ang personal ang pangutana, gibuhat ba na nimo? O sa may tawag ana? Resisting the command. So, ang Ginoo nakakita wala? Of course nakakita siya. So nakakita siya nga nagresist, wa ta ni tuman. Unya, nanginahanglan tag panalangin, sige tag ampo sa Ginoo. Why niabot, di na tamo to sa Bible. Bible, yun to, ka na pray. Sige, kung pray, wa man ko tagais Ginoo. Tempa, naabakas ka bubuton sa Ginoo. Nganong iya magkam-providean? Di ba? Kung ikaw, nanakay anak, unya, ang imong anak, so pakiro kayo, laagan kayo, mawa diha inig kagabi, unya, kauman, muuli lang, buntag na, di ka kabantay karon sa nisod. Unya, pag kauman mangayo, tagaan dayon nimo? Kung di ka mo tuman, pangitag panginabuhi para mo supply anang imuhang gusto. Naminaw ta? Ang Ginoo the same. Dili siya mo provide sa imuha nga makadaot sa imo. In verse number 13, mga igsoon ningon sa Bible, let us hear the conclusion of the whole matter. So may conclusion sa atong kinatibuk ang kinabuhi, mga kaigsunan. The resolution. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Bisag unsa pa na ang problema sa imong kinabuhi. Muna di ba pag naitaw nga magulanon, bisag wata kay ba siyang problema, pero ang ato ipangutana, problem or matter? What's the matter? What's the matter? Lagi na matter, mga kaigsunan. This is the conclusion of the whole matter. If you learn to fear God and keep His commandments, everything will be okay. So nag-una, kabubuton sa Ginoo, fill your heart with the Word of God. Fill it. Be fastened. Make the Word of God as your guide. Na?
mubadlong sa imuha. Tuguti nga badlongon ka sa pulong sa Ginoo. Ay siglikay. Mo na sa imo pagsimba bali na imo una-una. Ig ako Lord be. Ig ako Lord. Di kay nag-abot nimo diri. Ig una sa tanan niya. Tanawa ni gawas na sa mingon tanawa di ba? Naingon ko nimo. Ig on punta ni Ginoo o dili sa Ginoo ni pastor. Ang pastor na pasangilan basta mga igo. Mo nang dili mausab. Wa makagigo ang Ginoo mo naman long nato. Di ba? Unsay gingon sa Bible? Gikan sa Ginoo ang pulong. Di ba? Wala man gigikanan lain. Haman ni sa Bible. Gibasa man na nato mga igsoon. O klaro kayo. Konklusyon ni siya. Unsay pasabot na lang konklusyon? Wala na additional kay close naman. Conclusion. Nanakay conclusion. Meaning, that is it. So, bisag unsa pa na problema sa atong kinabuhi, fear God. Kadlukin lang Ginoo. Unya, i-keep yung commandments. Pasabot na ng keep diha, gituman nimo. Dili kay keep, gitaguan. Di ba? Wala na kit Muna kapait. Sa imuhang pag-keep, it means, gi-apply nimo, gigamit nimo, para ang imong kinabuhi, mahashasan sa pulong sa Ginoo. Ang may tabuan na, you will never resist God's command again. Pero kung ipadayon nimo sa pag-resist mga igsoon ang command, it means what jud na nimo gi-ignore nimo. Naigo ka sa point number 1, gi-ignore nimo ang iyang words. Kay mao man ay reason ngano nga ni-resist ka sa command because you ignore first His word. Mao naggahi kay imo kasing-kasing in Deuteronomy chapter 10 tanawa bugat kayo diri ang tudlo. Deuteronomy chapter 10 verses 12 to 13. Ingon sa Bible, and now Israel, what doth the Lord thy God require of thee? But unsa? To fear the Lord. Are you listening? To fear the Lord thy God, to walk in all His ways, and to love Him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. Kisa ga-require? Ang Ginoo. Muna ay mo kasuko, nga singlon mo sa pastor. Nga naman, di ako ga-require, ana. It is God's requirement, mga kaigsunan, nga i-keep nimo ang commandment sa Ginoo. Nga mahadlok ka dapat sa Ginoo. Ayaw kahadlok sa pastor. Di ba? Kahadloki ang Ginoo, automatic. Mo respeto kag pastor. Pero mahadlok kag pastor, di ka mo respeto Ginoo. Pero kadlokan nimo ang Ginoo, mo respeto jud kag pastor. Maminaw jud ka sa iyang counsel. Kay kahibaw ka nga kanang counsel sa pastor gikan sa pulong sa Ginoo nga gikan sa Ginoo. Mo na siya ka importante. Gamay ra na ha. Dawa ha. Mausab dayon ang meaning. Same words lang. Ako lang gibali. If there's a will, there's a way. Sakto. Kung naay will, naay way. Pero atong usbon, if there's a way, there's a will. Di ba nausab? To see is to believe, og faith. If there's a will, there's a way. Kaya wa pa man siya nakita. Pero tungod siyang will, pagtuo, nakakita siya way. Pero ang tungod sa iyang nakita, na siya'y will. Way pagtuo. Parihara mga pulong, gibali lang mga kaigsunan. Muna ang forward o forward. Naaray na bali, nga litra, baliktad nagmeaning. Forward, forward. Backward thinking. Baliktad, mag-isip. Mauna siya pasabot, mga igsoon. So, according sa Bible, imo ra jud kadlukan ang Ginoo. Og imong i-keep ang iyang commandments. Tanawa ha?
walk in all His ways. Klaro na gigon sa Bible. In verse number 13, nadri ang word, to keep the commandments of the Lord and His statutes, which I commanded this day for thy good. Na, underline nila mga kaigsunan. Unya masuko kag tudluan kag kanang makaayo nimo. Parihara na tudluan ta mga kaigsunan, di man ana kadali, pero naay posibilidad nga mamilyonaryo ka, tanawa na nga suko. Asa man na sumok dito sa lugar nga wag tsansa nga mamilyonaryo. Wa man tagagukod nga mamilyoner ta. But the reason mga kaigsunan nga ang atong thinking is millionairing because we are considering the blessing of God. Kung mayroon ka i-bless ka sa Ginoo, how big is it? Eh pa, uy, kung imong butangag value ang panalangin sa Ginoo, unsa man na siya? Gatos-gatos? Sa tithes palang daan mga kaigsunan, wa na kay kabutangan? Mureklamo nagbangko nimo? Mayon na padadaan na ka mga kaigsunan o kanang ipasurvey na ka. Oh. Ipakwa na ka, ipasusi na ka, isumbong na ka sa NBI. Ingala ng mga bangko. Mo na nga ijumog butang, kung daghan na kayo mo kwarta, ay yun na, palapasa mga igsuon, og daghan kaayo, kaya nga naman, ay kuha na ka, ipasurvey na ka. Asa nagikan imo kwarta. Mo na style sa mga dato, tuwa sa stocks nila gibutang. Gipatuyok nila ilang kwarta. Unya, ang naibawan sa mga bangko, utangan sila. Nawara? Ang mga pobre, maningkamot nga daghag savings. Savings. Dawa ko savings. Ang dato imong anaon, makatawar siya. That is not life. Stagnant. Dapat ang imong kwarta, moving. Gatuyok. Mo na, mahibong ka mga dato, gusto mo na sila mga bakakon, kay tinuod man na, wa na ba ko'y kwarta diri ron? Asa na kwarta ni dato, makanisya, gatuyok. Pero intentional nga iyan ang gamiton, kay baw siya, asa siya mukabot. Para naa siya magasto. Na mga public utok, mga kaigsunan. Gaungot. O, nakasabot aning kinabuhi na to. O, dawaton na tong wisdom sa Ginoo mga kaigsunan. It is very clear ha, nga ang instruction sa Ginoo, mo ni maghatag na to, it is for our own good. Mao ni nagkabikos-bikos ni ang atong kinabuhi because we did not listen to His commandment. Amen. We did not keep His commandment, we did not walk in His ways, and we do not fear God. O sa mailhanan nga wa kay kahadlok sa Ginoo. Ang pananaw nimo sa pastor, gamay kayo. Ug maminaw ka sa imong pastor nga musulti, ang imong utog nga pangyamid na. O labi nagdi biya ni ma-perfect yun nato tanan. So bisag unsaon pa mga kaigsunan, kung ang imong pangunahuna wala na fasten diha sa commandment sa Ginoo, you don't care kay kaning tanan natong gibuhat gipasig-uyo ni sa mando sa Ginoo. Mao na diha nga pag wala kay pakialam sa gisugo sa Ginoo nimo nga mangabig kag kalag, magdakag prutas mga kaigsunan, so unsa pay giya ihatag nako, di gyud na nimo dawaton tungod kay wala man ka na fasten diha sa mando sa Ginoo. You are resisting the command of God. Pero siya giingon diri sa verse number 13, i-keep lang yun nimo na, which I commanded this day for thy good. Amo na, pila na katuig nga nagsige kag resist sa guidance sa imong pastor. How is your life today?
Makaingon ba ka, good pastor. Asa good? Ato tanawon, asa good? Pero tanawa, sa imong tanaw nako, bad kang kaayo. Amo na ang nahitabo. Ang Ginoo dili kabubo sa panalangin. Kaya nga naman, wala ta diha nagtuon sa ato ang kaugalingon sa sugo sa Ginoo, sige taglikay. Nagtuo ta nga gidaot ta sa giya sa kanang Ginoo sa atong kinabuhi. Nagtuo ta gigamit ta mga kaigsunan sa sugot kag sa dili. Nam gi mo gamit nimo no. Pero mas may pa Ginoo mo gamit nato kaysa ang kalibutan. Amen. Kaysa may angayan nga mo gamit nato mga igsoon. Kung klaro kayo, ang iyang tumong nga munindot atong kinabuhi. O tanawa. Ako moingon jud ko, ako maglibog ko. Kanang bugat sa akong kasing-kasing ba? Because kaya akong kalipay magod nga makita ako mausab inyong status. Malibre ka sa buluhaton sa Ginoo. At the same time, libre mo sa mga panginahanglanon ninyo sa inyong kinabuhi. Mao gyud ay pinakakalipay nako. So meaning, wa jud ko'y plano gubo na imong kinabuhi kay mag-uol man ko nga makakita ninyo mga kaigsunan nga naa mo'y problema, finances, health, yun ana. Unya di ra mo magpaybaw nako, ako nay kanang kinauhian makaybaw. Kaya ang magpaybaw anay kabukamo ra pud. Di ba? Ung nganong di na mo magpaybaw nako nangaunsa na mo. Di ba? Bakit sa may intaw malipay nga magtudlo ka nga ang imong tinguha nindot kaayo unya pagkahuman lainon og gunahuna. Umo na gibati sa Ginoo. Nindot kay plano ang Ginoo sa atoa. Sa dihang ningon siya give, return your tithes, give your offering. Nindot kay plano sa Ginoo. Pero unsay ginahuna nato nga gingnan? Pangwarta. Sa dihang ningon ang Ginoo, return your first fruit. O, grabe ha. Tibuok yun, income yun. Grabing pangwarta na po ni oy. Muram sa nag-flood control. Tanawang unang-una sa mga Kristohanon nga giingnan. Pero ang tinguha sa Ginoo para punon sa Ginoo ang imong barn. Mga igsoon. Pero siya itong unang-una sa Ginoo, grabe ha sa Ginoo. Pangwarta ang Ginoo. Yung sa'yo mo, nahuna patangan ng Ginoo ba? Controlling kayo. Hindi naman tatagag freedom. Sayop ka. Pabito kitagag kag will. Pero ang iyang gisulti diri, para panalanginan ta ka, naamang kay will, you need to, kanabitong, focus on me. Nga ang imong will is to follow me. Gipabuot ta si Ginoo kung musunod na taniya o di. So ang musunod panalanginan, ang di musunod tunglohon sa Ginoo. Amo nang giingon diri para sa atong kaayuhan. Ayaw ninyo sipiata mga kaigsunan. I am not your enemy. Pastors are not the enemy of the members. Kay kami mo i-direct nga speaker sa Ginoo para tudloan ta. Amo nang unsay gigiya sa Ginoo mga kaigsunan. Usap ko kay ako mubuhat sad gud ko nya naagog ko'y pamilya. Og pananglitan, kay bawo ko nga kani makadaot ni magguba sa akong pamilya pod. Nakasabot na mga igsoon. Unya, it's one of my desire mga igsoon nga kung mupanaw magyuta, at least mupanaw ko nga hapsay akong pamilya. Na ako'y nabili nila mga kaigsunan nga dili sila magbalik sa zero. Kay daghan kay mga pastor's wife, pamilya sa pastor, pagkamatay sa pastor na usab gyud ang ilang kinabuhi. Kay nagsalig na sila og lain kung asa sila magsalig kay tungod kay walay na pundar. Di ba? Nagpuyo sa parsonage. Pagkamatay sa pastor, makapuyo pa ba na sila diha? Dili na. Nga naman, na may mo pastor lain. Wala kung ina mag-ipon na sila. Nakasabutan ni? Muna luoy kayo in town mga igsoon. Kakatubang, ako, di ko gusto yung unana may tabo sa kong pamilya. Kay daghan kay kung nakita mga kaigsunan. Lagyo kay lagpot. Unya mga anak,
maminyog sa iyo kay lisod na kayong kinabuhi. Na kung kamoy pastor, nga mo ingon ana. Ang adili kay mo mga pastor, nagunahuna ba mo nga inikamatay ninyo? Hapsay ra kinabuhi sa inyong gibilin? Kay una-una biya na to, patay na tayo, hindi na kuan ana. Ang nabilin. Nagunahuna ka sa nabilin? O, giunahuna nas Ginoo. Mo na naghatag siya mando nimo, mo na naghatag siya og instruction nimo, mo na nag-ingon siya, kuyugi ko, kuyog ta, ayaw pagbutbut og lakaw dito, kay para munindot ang imong kinabuhi, og para mabili na nimo sa imong pamilya. Ug munindot ang ilang kinabuhi, bisag wa na ka. Mo nag-ingon, gibalik-balik na si Ginoo, generational ang blessing sa Ginoo. Do individual siya, pero mabili nimo sa imuhang generation. Amen. Amen. Mauna nga legacy ang nindot kayo ibilin. So unsa gani whole duty of man? Our duty is obedience to God. Amen. Keep His commandments. Amen. That is the whole duty of man. Tumana lang siya. Bisan pa nagduda ka, bisan pa nagkuan ka, nag-alanganin ka, bisan pa og kanang wa ka kasabot. Siya may nag-ingon. Sunda mga igsoon. Amen. Yang yun ka nga pastor, naade lin and green diha sa Bible. Provision ang tawag na. Way ang tawag na. Tools ang tawag na mga kaigsunan. Galamiton. Sa panahon ni Apostol Paul, nasa siya mga galamiton. O siya gibaligya, dili lin and green. Tent. Tent mga kaigsunan. Nya kung tent ato ibaligya, nya hanginon mapalid. Mahusno. Ato ra sila Shopee. Nakasabot ta? Pero instead nga tent ang ato ibaligya, mag-build tag network. Amen. Where we could preach the Word of God. Amen. Where we could lead the people to the throne of God. Amen. Mao na'y pinaka-wise nga move mga igsoon. Are you listening? Dagha mga sacrifices ang buhaton ang pastor para makip ang flock nga gitugyan sa Ginoo. Mo na sakit kayo sa kasing-kasing mga kaigsunan nga dili mo nako ma-intune sa Ginoo so that you can obey God to make your life better. Kinasangit mo sa inyong duda, nasangit mo sa inyong pagtanaw nga lain na po na yung kuha ni pastor. Makabantay mo ko sa inyong naong, wisgot na gay ko og kanang business. Ang inyong naong, wala na rin. Ano sabi? Pero kung nituo ka, bisag kapila na ni fail, sunod gyapon ka. Amen. Ngano man, nituo man ka. Amen. Bisan pag ginaong-naong nakagkasaba, sunod gyapon ka. Ngano man, nituo man ka. Di ba? Kanya, pangutan na mag-negosyante dito nga one click. Pangutan na mo. Dili wala na kadali kani atong community. Dini community nato, mo bitaw nagi-control nato mga kaigsunan nga dili gyud na nato sagulan og wala nato gi-scrutinize. Ngano man dili man na siya lugar god nga maka-era ka, maka-ventra ka kung unsay nasi mo hunahuna nya imo ibutang diha nya pagkahuman wala na maagrihi sa tanan. Dili man na pwede kay ngano man kana siya is solely for the kanang improvement sa tanan. Kaya mag-ma-enjoy na to tanan. Nga agree ang tanan. Nga nahibong ko kay ang Lin and Green ni agree ta tanan pero wa tanan lihok. Di bugaw eh. Lisod kaayo eh. Mag-expect mo ba? Pero wa mo'y gi. Ang inyong kamot ba wala inyong gibutang diha? Nindot ka na mag-expect ka pero gibutang ni mo imong kamot. Sama pastor. Sa mo na to. Ug unsam ta? Di kay kumusta naman, pastor? Unsa na may agi na to? Nguta na ka agi, pero yung kamot na luyo.
Unsa naman? Unsa ni kanang ako'y modaro day anira niya. Maghuwat na mo og unsay metabo. Ministry man ni mga igsoon. Buluhaton ato tanan. Naghimo lang ta og mga pamaagi nga diin malibre atong panahon, no? Makuha natong balik atong freedom so that we could give it to the Lord. Nga wala ta nagkalisod. Nga wala ta nagpangayo og ayuda. Nga wala ta nagpangayo og tabang sa uban ang mga kasimbahanan. Nga dapat kita mo'y mutabang. Mo na pinakanindot nga beauty mga igsoon nga makakita ta sa mga churches nga mga nagsugod, nga mga nagkalisod, nga dugay na nagkalisod gyapon. Pangadtuon na to og atong i-aid. Mo na pinakanindot nga desire nga pwede nga naa sa atong kasing-kasing ba. Pero di man na mahitabo mga kaigsunan kung dili nato ni tarungon. So, focus on our duty. Ikatulo, facing God's judgment. Ato ba nga ang judgment sa Ginoo? In verse number 14, Ecclesiastes chapter 12, verse 14, o sa Gino's Bible, for God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Kaysa dihang maminaw ka sa instruction, mga igsoon, gihatag ang instruction, nabi dagha mga secret things diya sa imong utok. Either mutuman ba ka o di ka mutuman. It's either evil na imong utok or good na imong utok. Di ka na makita sa tao, mga igsoon, but God sees all of those things. Nakakita ang Ginoo kasing-kasing sa mga rebelde. Nakakita ang Ginoo kasing-kasing sa mga iya. So mo na nga dili sad ta angay mahadlok sa atong mga kaigsuonan tungod kay ang Ginoo may nagpasig-igo ana tanan mga igsuon. Siya mo order sa atong mga steps. Usa ka adlaw, every work dadon sa Ginoo didto sa judgment. Tanawa sa 2 Corinthians 5:10. Wa gyud matago mga igsuon sa mata sa Ginoo. 2 Corinthians 5:10. Ingon sa Bible, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Nakinomdom mo sa metabo sa judgment seat, tanan natong gibuhat, sunugon. Ang magpabilin, na reward. Ang masunog, walay reward. Mga tubang tatanan na. Niyamayon ka din na lang ko diha, pastor. O sige, dito ka sa Great White Throne Judgment. Ganahan ka. Nga bisan pa makapasar ka sa good works. Wala imongan na listas kinabuhi, libros kinabuhi. Itambog ka silinaw nga kalayo. Bisan pag-unsa ka kabuutan kay para nimo ang pagbinuutan mao'y makapalangit sa tao. Perting buutan na nimo, buutan pa ka sa mga luwas. Pero pag atubang nimo sa Ginoo, gingnan ka, I never knew you. Depart from me, ye workers of iniquity. Kay bisag unsa pa ka kabuutan, sinner na lagi tadaan. Na, sinner tadaan. Di gyud nato mapahimaya ang Ginoo sa atong kabuutan. Mahimaya nato ang Ginoo mga kaigsunan sa atong obedience. Sa iyang gisugo. Dili tungod sa atong kaugalingong pagbinuutan, sa atong kaugalingong paningkamot nga manindot ang atong kinabuhi, nga dili in accordance to His command. Diha ta mga sayop gyud sa atong kinabuhi, mga igsuon kay nadindiin natag pangita nga manindot ni atong kinabuhi, atong gisalikway ang nakahibaw sa atong pagpanindot ang atong kinabuhi. Ana ibalik na to kay mo adto ram gyapon ta sangko niya. No, magunsa man mo diri kung tinuod kang luwas, bisan pag di ka luwas, adto ka lang gihapon mo sangko sa Ginoo. So, adto ram kita padung niya, nganong di naman nato siya sundon karon diri para inigabot nato mo sangko ta niya mga kaigsunan, aw magatubang tang mag-smile. Di ba nindot kayo pag naay mga ceremony o niya naay awardings, ang katong awardee paibaon ba kada ano?
Uy, naabya ka pagtarong og sulob ha kay naabya kay sa pasakon biya ka sa stage karon. O nindot kayo imo pagbati pag abot nimo dito sa kanang na may gala baron or kanang kanang awards night ba. Ang imong entry dito nindot kayo. Diba? Kaysa katong kay baw ka nga wadyo ka. Ato ra ka luyo. Oh, kasuwayan gud ta na. No, estudyante ka nya kay baw ka nga valedictorian ka, salutatorian ka. Lahi gyud imong preparation. Lahi imong excitement. Kaysa katong bisan na lang og most improve wa jud. Perfect attendance wa jud. Di ba? Bisan na lang most behave, most courteous. Wala jud. Wala ka excite oy. Wato nga dito. Ang imo sanina, way plansa gani. Kadyot ra ni kay wala man kay kuan, di man ka awardi. Oh, tanawa ang mga Kristohanon nga awardi. Excited na mo atog langit. O tanawa na hindi mga awardi. Hadlo kag kamatayon. Ayaw pagsulti ng nanagod. Oh. Tanaw na gud siya po sulpon. Kalami nang ikamatay. Kalami nang iuli. Hadlok ba siya? Wala kay kibaw siya, I finished my course. I have kept the faith. Pero ang problema, pagtanaw niya sa mga tao, they need me. They need the teaching of the Word of God. So mo nagipili niya nga magpabilin. Pwede na gud siya mohangyo sa Ginoo, Lord, paulian ako Lord be. Amo sa na mga pastor. Kapuyan na Nagtuo mo di ko kapuyon. Nagtuo nga mo di ko kapuyon Kami pastor, gikapoy na may paminaw nimo. Asa may mas kapoy ang nanudlo niya wa tumana? Ha? Nanudlo ka, nindot kayo gitudlo sa pulong sa Ginoo way epekto. Di ba? Ang mga estudyante kapoy na migtuon, ang mga teacher pag kapoy nagtudlo kay wa jud kasabot. Wa jud kasabot ang mga estudyante. Reklamador kay sa mga teacher, wag nila gibati ang kasing-kasing sa mga teacher nga pag-abot nila dito sa ilang balay, laglaag na sila ang teacher in town, gatuon pa sa itudlo sunod adlaw. Naghimo pag lesson plan. Nya pag-abot dito sa eskwelahan, yanuhon lang og kuha ng teacher. Nya malipay pag way klase. Naunsa naman ang mga estudyante wa kasabot sa kinabuhi ba? O kita mga Kristohanon, atong tarungon Time pa naminaw ta? Tarungon nato. Naay mensahe ihatag ang Ginoo nato para sa atong kayuhan, atong paminawon. Atong dawaton kay usa ka adlaw moatubang tas Ginoo judgment. Inig-abot ang panahon na, inig-tan-aw nimo agoy wa man jud ay toy. Klaro to ako gipangbuhat sa kalibutan. Pwede pa baka mo balik, no? Wa na mga kaigsunan. Diri ra ni. Amen. Oh, muna ako di ko muhunog duot ninyo kay diri ra lagi ni. Amen. Kamo mga young people, do not act like you're an adult. Amen. You are still young. You are still in your youth days. Ay kabala ka matiguang ra lagi ka. I-enjoy sana ninyo. Do not enter the dragon without being prepared. Asa man dragon, pastor? Kana kami niyoon ba? Daghang kay dragon makita diha. Manggawan sa mga kayo diha. Kainit sa sitwasyon. Ayaw sudli ang kami niyoon, babae o lalaki, nga dili ka prepared. O kanindo tana, young people, it is our dream. No? Abot na ko, nakig-dream mo na ko. Nga ang atong mga young people, samtang ga-eskwela, nag-income na. Amen.
Di ba? Kaysa sige panikamot og eskwela, nya pagkahuman, gihunong ang eskwela kay nag-working para maka-college. Ang kasagaran, matrabaho og Jollibee, matrabaho og McDonald's. Muna, makita na ko adto sa kanang stockroom, nag-ana taon. Gagunit og notebook. Luuya, nina, pila rin sweldo. Pila rin sweldo. Muna'y target, mga young people. Muna'y target, kaya nga naman, nindot pa ni, you're free and earning millions while you are young. Why you cannot open your mind? Di ba? Ay, nag-ikiat-kiat mga igsoon. Networking is good, pero pwede sana siya mahimong bad. Kung ang imong pagsud, kiat-kiat lang. But if you are determined, nindot na ang system. Match na siya sa atong pagka-discipler. Because we are going to teach people, help people, molding them. Mao na. Susugod pa sa young people, blessed na ka. Imagine na lang blessing sa Ginoo. Unya, young people pa kagisugda na kag panalangin sa Ginoo. Ikaminyo nimo mga kaigsunan, abisag asa pa ka ikasal, okay ra. Di ba? Kaysa maghuwat ka kano sa maning kasalan ng bayan. Kano sa maning schedule, tuwa ka sa barangay hall, si pangutana, kano sa maning kasalan ng bayan. Oh, hapit na humana man tingali. Kasal ng bayan. Mga igsoon ayo mo ano eh. We are blessed. Amen. Amen. Atong himo ni atong kinabuhi nga agayan ana nga blessing. Dai pa naminaw ta. Unya inig kasal ba imong sakyanan. Di kay nangabang ka. Nya inig kuan ninyo, inig honeymoon ninyo, apil pa to sa package, ihatod pa ka, hantod honeymoon. Nya biyaan na ka sa sakyanan. Ikaw man yung honeymoon, dagan kay mo mada. So may ato sakyan ani. Grab. Kanindot na sometimes yung people pa ka. Unya, paminaw mo ha, labi na ka mo mga babay. Naabe gani aberya sa pamilya. Mag-away gani mo, ayog dagan sa imong ginikanan. Kay mag-away man gyud mo. Unya kanang inyong ginikanan, unfair man na gyud sila. Mulaban gyud na ninyo. Di ba? Inyo na ka, ay na nagbalik dito sa inyo. Aray na ka dire. Bana. Mulaban gyud na mga ginikanan. Pero kung ikaw nakaimong kaugalingong balay, naglalis mo adto sa ka sa imong bay, kanindo tanan na kay imong bay, samtang daga pa ka. Wala mo chance mga minyo. Alam, tukon mo bay, pananamoy daganan. Daghan jud ko halin sa real estate. O kuha kag kondo niya, pabangan nimo samtang wa ka gisapot. Ini gisapot ka, oy ikaw nga nagpuyo diha karon ha, kanang ulian ti ka sa imuhang kuan kay gisapot ko. Hawa na ka diha kay mo na ko diha. Na kay kadaganan naa kay imuhang kaugalingon nga kuan ba kaysa maglibot suroy ka dito, mas stress ka. Yan gaguri-guri pa ka, mao pa imong pagpanganak, gaguri-guri pa ka kay di man na pwede bilin. Kaluoy nimo, at least safe ka. Kaysa ato kag bridge. Ma-under man o ma-above. Lahi gyud ning andam eh. You have your own car, your own house, your own income. Amen. Ay pa nakasabot mo, healthy ang kinabuhi. No? Ayaw mong sugot anang bahalag kanang saging basta labing din, hindi kung tuo ano eh.
Di jud ko mutuan na bahalag saging basta labing kay mawagi ninyong labing-labing basta puros na lang mo saging. Lain naman yung tiyan eh magana naman yung Muna kamong wa pa nga minyo dako pa kay mog chance. Nga naa mo diri sa Lighthouse Bible Baptist Church. We will train you, we will help you. But if you are not willing, we cannot do anything about you. Pero kung willing mo, willing jud ko mo tudlo nimo, mo guide nimo nga before ka maminyo, ready ka. Kay kung dili ka ready, ridicule ang madawat nimo. Nindot nimo maminyo nga dili mahimong collateral damage ang mga anak. Oh, ready si lalaki, ready si babae. Nagminyo mo. Unsa inyo kinabuhi? Ready. Di ba? Mag-business ta. Unsa man ato businesson? Oh, partner ta. Partner pa niya silang duha. Sila gyapon mag-enjoy. Oh, tunga tagpuhunan. Agduta. Di ba? Nya tungod kay nga na status, meaning they're walking with the Lord. They are blessed by God. So walay waste. Ingon ana dapat ang kinabuhi nato. Dili pwede nga sa atubangan si Ginoo tabunan nato icing atong kinabuhi. Kaya ang gitan-aw si Ginoo is kita mismo. So nagtuman ba ta niya? Nagsunod ba ta niya? Amo na dakong pangutana. Nganong mag-careful ta? Because nothing is hidden from God. Nothing is hidden from God. So, naminaw ka karon sa mensahe? I do not know kung giunsa nimo ni pagpaminaw, nalipay ba ka nga nakadungog ka ani? Naka-realize ba ka unsay angay nimong buhaton sa imong kinabuhi? Nakabantay ba kang nasayop na ka? Or nalain ba ka tungod kay naingnan ang imong sayop? So, imo na gyud ni mga kaigsunan. All that I can do is to preach the word of God. But it is you, mga igsoon, is very important, your response. Ang imong pagani sa atubangan, ang pag-response nimo sa mensahe, karong kabuntagon, importante kayo na. You talk to the Lord. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for this morning. I pray that you will bless each and every one, O God, not to ignore our duty as Christian. I pray, dear Lord, na ang mensahe nga imong gihatag today nakapenetrate gyud kasing-kasing sa matag usa. We have different needs. So, I pray, dear God, na unsa man nga need this morning na met gyud sa imuhang pulong because it is you who knows everything. Walay natago diha nimo, Lord. So I pray and commit to you your people. Unsa man ang ilahang mga panginahanglan, ikaw na sayod man ini. Please help them to come to kneel down before you to pray honestly and willingly. Salamat kay Lord sa opportunity nga imong ihatag every end of the preaching nga naa gyud altar call so that your people could speak with you and they could vent out kung unsa man ang mga kahuot sa ilang kasing-kasing para mapagaan nimo, Lord, ang ilahag kasing-kasing this morning. Salamat kay Lord once again, and help us to do this, Lord, for your glory alone. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. All right, this is your